my beloved Boss Mike Cervera. Impeachment. Yan ang sentimiento ni former Senator. Ano sabi ulit? Ituloy ang impeachment. Yan ang sentimiento ni former Senator Antonio Trillanes sa nakatenggang paglilitis ni VP Sara. Dapat na raw itong simulan ng magkaalaman na. Correct naman mga kababayan eh. Di po ba? Dapat simulan na yan para magkaalaman na. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, paulit-ulit to. Interesado po ako sa mga ebidensya na ilalatag ng mga prosecutor. At excited din po ako na makita at malaman yung magiging depensa ni Sara Duterte kung talagang may maipagmamalaki. Di po ba? Kaya lang hindi pa nag-uumpisa, pinipigilan na eh. May bloodbath pa eh. Sa bagay, tatanga-tanga talaga si Sara. Hindi nga niya siguro alam ang ibig sabihin ng bloodbath. Ano po, mga kababayan? Kaya ganun. Sorry na lang. Ngayon, mga kababayan ko, sa dami na ng mga tao na nananawagan na ang impeachment ay ituloy na, magbabago na kaya isip nila. Etong mga senador ba nangangatal na. Boboto ba kayo? Boboto ba kayo ng naayos sa konsensya nyo? O gagayahin nyo si Aling Buday na ang puso nasa tuktok ng ulo niya? At ang isip niya nandito sa bandang dudo. Diba, mga kababayan? Kaya matindi tong magandang abangan natin kung anong gagawin nila. Kasi mga kababayan, tayo talagang gusto nating malaman kung ano totoo eh. Para bang pinagkakait yun eh. Pinagkakait, mga kababayan, ang katotohanan na dapat lang malaman ng taong bayan kung ano totoo dyan. At dyan lahat nag-umpisa yan. Saan nag-umpisa ang kaguluhan? Hindi ba yung pagsama ng loob nila na maibulgar itong mga kawalangyaan na ginawa netong si Aling Buday? Tama po ba mga kababayan? Kayo po ba mga kababayan? Sino po rito? Sige, dito na lang, magbotohan tayo. Baka sabihin ng mga mahal na mahal nating mga DDS, tayo bias dito. At hindi nagsasabi ng totoo na sinabi ko na 80% mahigit ng mga Pilipino ay nais na matuloy ang impeachment trial ni Aling Buday. Romana, thank you naman. Shoutout sa lahat ng mga taga Hong Kong. I love you all. Mga kababayan, sino po ang mga sang-ayon na matuloy ang impeachment trial ni Aling Buday bago natin ituloy si Antonio Trillanes na idol natin? Hindi pa tiyak kung paano boboto ang mga senador kapag natuloy na ang impeachment trial ni VP Sara. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes na ito ang dahilan kung bakit dapat matuloy ang paglilitis kahit tila may numero ng mga senador na pabor sa bise. Correct. Kahit nga sa inyo na lahat yung mga senador, inyo na yan lahat. Wala kaming pake, basta ituloy nyo yung impeachment. Kasi hindi naman kami excited sa mga sasabihin ng mga senador. Excited kami sa mga ilalahad, ipapakitang mga ebidensya ng prosecution. Diba mga kababayan? Isa talaga sila dyan sa numbers na yan. Precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya tama po Tama si Antonio Trillanes Hindi bilangan sa una yan. Kasi mga kababayan, kukunin nila ang simpatya ng taong bayan. Kapag naumpisa niya mga kababayan, dyan na maglalabasan ang opinyon ng bawat isang Pilipino. Sa mandako ng mundo, naroon man kayo. Sigurado magsasalita kayo. Lalo na't lalo kapag kayo ay mga nakaabang sa mga nangyayari sa usaping politika. Diba, mga kababayan? Pina Reyes? Tuloy. We should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon.
Posible rin daw kasing magbago ang pananaw, pati ng publiko kapag gumulong na ang paglilitis. Yan ang sinasabi ko nung nakarang araw pa. Habang gumugulong yan, mananantya yung mga senador na yan. Kasi kapag nag-ingay ang taong bayan, syempre, yung kanilang interes na naman, ang kailangan nilang sundin. Wala nang kakapakapatid, wala nang kamakamag-anak, wala nang kaibig-kaibigan, wala nang kalya-alyado. Kailangan yung interes nila na manalo uli sa susunod na eleksyon. Yun yun! Kaya, magbabago! Ang pananaw nila dyan, ngayon oo. Gusto nila ipahinto yan. Pero pag nagtuloy-tuloy na yan, mga kababayan, at lalong sila fake news peddler, sila Meritom, si Pachuchay. Naku, mga kababayan, pagka yan mga nag-post sa kanilang social media, oo, pundik, Saranaw, eka, naku, patay na. Pag nabasa ng mga senador, syempre, sasabihin nila, naku, alanganin tayo. Oo, ang ending, sorry, Budaya. Sorry, Budaya, talaga namang may atraso ka. Mahirap, oo, mahirap ito na ikay pawalang sala. Mahirap, ang daming ebidensya. Oo, hindi namin kaya. Nagalit ng taong bayan ang harapin namin para sa'yo. Kasi ang mangyayari, mga kababayan ko, ang mangyayari, iisipin ng taong bayan, mga kababayan, walang kwenta yung mga binoto. Diba? At iisipin din ng mga senador, yari ako pag binoto ko at inakwit ko si Buday dito. Diba? Yari talaga kayo kapag inakwit nyo at kitang-kita ng mga mamamayang Pilipino ang ebidensya laban kay Buday nyo. At masiwalat ang mga ebidensyang hawak ng House Prosecution Panel. Iyon. Posible rin daw kasing magbago ang pananaw, pati ng publiko kapag gumulong na ang paglilitis. At masiwalat ang mga ebidensyang hawak ng House Prosecution Panel. Hayaan mo na, Paul Agustini. Ganyan talaga mga tanga. Kailangan paulit-ulit pag tanga, mangmang bobo. Dito pa kayo nasanay. Pagka DDS, paulit-ulit. Kasi mga tangat bobo eh. Tuloy. Ikinagulat din niya ang paglutang ng draft resolution para i-dismiss ang impeachment. Ayan na nga. Bagay na para sa kanya ay unconstitutional. Yun ang gusto nila eh. Diba? Basta tangat bobo't mangmang, paniniwalaan yan, sasang-ayon sa ganyang pamamaraan. Kahit na mga kababayan, nilalabag na nila ang ating konstitusyon. Sa mga bobot mangmang, okay lang yan. Niloloko na sila, okay lang yan. Kinaliwa na sila, okay pa rin. Nadat na nilang kinakabayo, yung jowa nila, okay pa rin. Ganon kamangmang yung mga yan. Di ba? Giit pa niya, alam mismo ni SP Cheese Escudero na mali ang ginagawa nito na pagde-delay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. I think talagang naiipit siya rito. Kita niyo, pakinggan niyo mahigit itong sinabi itong sasabihin ni ni Senator Trillanes, Pakinggan niyo, tingnan niyo. Kasi very tenuous yung hold niya sa Senate presidency. And he believes kailangan niya ito to be a viable candidate for president in 2028. So, sinusugal niya na ito lahat. But I think there should be another way to hold on to that position without doing this. Ilan sa mga nakikitang senaryo ni Trillanes ay magsara ang 19th Congress sa Senado nang hindi maisasalang ang impeachment sa plenaryo dahil questionin ang quorum. Gayon din ang posibilidad na may senador na mag-motion to adjourn ang Senado nang hindi tinatalakay ang impeachment. Pero yan na mga kababayan. Pero nanindigan si Trillanes na maaaring tumawid sa 20th Congress ang pwede naman tumawid eh. Dito ba? Mga
Oh, kita nyo mga kababayan. So, eto yan. Hindi na ho napipigilan mga kababayan itong mga tao na magsalita patungkol dito sa impeachment ni Buday. Kasi mga kababayan, talaga namang kitang-kita natin sa Quadcom yung mga bahagya o masasabi nating parang Kainaro, di ba? Kainaro, shoutout sa iyo Yung bang mga ebidensya na patikim, ayan, yung mga patikim nilang ebidensya sa Quadcom, nakita natin Ang nais lang natin mga kababayan makita natin yung kabuuan Diyan magkakalabasan Ano ba talaga ang kabuuan na ebidensya? Ang ilalabas ng mga prosecutor. Kasi mga kababayan, excited din ako kung anong depensa ni Buday. Kasi wala naman po itong nilabas. Wala po itong nilabas nung nasa Quadcom. Di ba mga kababayan? Bagkus pasaway-saway lang to Di ba? Ayaw manumpa, ayaw tumayo, walang sinusunod. Puro lang anong ginawa nito. Pang-iinsulto ginawa nito. Wala ho siyang depensa na nilabas. Opo, yan Kung inyong matatandaan, itong si Aling Buday, walang nilabas na depensa. Pero, ang Quadcom, napakarami nilang pinapakita. Eto pa, may bonus pa. Habang hindi pa dumarating ang impeachment trial, ang dami pang mga nagsilabasan. Tulad ni Marian Rivera, tulad ni Dodong Gang, tulad ni Chel Jokno, at tulad ng mga apelyido ng mga senador. Di po ba? Kaya ako masyadong naging interesado. Kasi talaga naman, ibang klase Oo, ibang klase. Saan ba dinala talaga ang pera? Yan ang tanong ng isip ko. Ewan ko sa inyo, kung tanong din ng isip nyo. Ayaw nila ituloy. Ang trial, hindi raw naman. Hindi raw naman totoo ang paratang. Di nga pa. Ano ba naman kaya Kailangan natin talaga. Kung hindi totoo, di magkaalamanan. Di tama yung sinabi ni Trillanes, para magkaalamanan kung hindi totoo. Bakit natatakot sila? Kasi nagpapakita ng katakutan, yung bang hinahadlangan mo, yung impeachment trial na yan. Samantalang ito, may pa-bloodbath pa, na hindi niya naman naiintindihan kung anong ibig sabihin yan. Sabi nga dito sa isang nag-post mga kababayan, panoorin nyo mga kababayan, kung ano yung sinasabi rito, Nasaan na yun, Boss Mike? Ito, panoorin nyo! I think many misunderstood the word bloodbath and many didn't want to understand. Here's proof that Philippine Vice President Sara Duterte is totally lost and in need of psychiatric help. Does she actually know the definition of bloodbath, or is she just using words she doesn't understand? Kita nyo nakakahiya. Kita nyo, taga ibang bansa pa nakakapuna. Na kailangan niya na daw magpatingin sa psychiatrist. Kasi nga daw mga kababayan, pati yung bloodbath na sinasabi niya, hindi niya pala naiintindihan kung ano ibig sabihin. Dito ba, mga kababayan, nakakahiya. Nakakahiya na tayong mga Pilipino dahil sa kanya. Napupuna na siya ng taga-ibang lahi dahil sa katangahan niya. Dito ba, kung sino man, mga kababayan, ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating mga Pilipino, wala pong iba kung hindi siya. Ayok. Ang sakit sa ulo, mga kababayan. Tingnan nyo, panoorin nyo dito sa pandarito. Here's proof that Philippine Vice President Sara Duterte is totally lost and in need of psychiatric help. Does she actually know the definition of bloodbath, or is she just using words she doesn't understand? Refuse. Nyo, gumagamit ka ng hindi mo naiintindihan. Nakakahiya ka. Napupuna ka na ng mga taga-UK. Taga-UK yan, mga kababayan. To understand what it meant. We have always said
that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. Kita nyo, mga kababayan, ang lalayo ng sinasabi niya. Ayan, napupuna na siya ng mga taga-ibang bansa. O sino tinatamaan? Sige nga, tayo. Siya lang ba? Yung kabubuhan niya at katangahan niya? Tayo po, mga kababayan. Tayo po. Oo, tayong mga Pilipino ang tinatamaan ng kawalangyaan at katangahan ng Vice Presidente na to. Nakakahiya! Kaya anong sigaw natin, mga kababayan ko? Mga kababayan, anong sinigaw? Pasok! Duterte! Impeach Sara Duterte! Sigaw ng taong bayan! Dalhin na sa korte! Dalhin na sa korte! Diba? Dalhin na natin sa korte yan! Para magkaalaman na! Oh. Mga kababayan, humaba na yung aking oras. Oo, mayroon pa tayong isa mamaya. Abangan nyo na lang, ha? Para medyo may break tayo. Muli, mga kababayan, oo. Dahil tinatawag na ako ng kalikasan. Opo, maraming salamat sa pagsama nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng mga DDS dyan, Argo! Argo! Oh, di ba? Baka naman ho, mga kababayan, isang like, isang share, at mga kababayan, isang subscribe sa mga pabalik-balik na mga DDS. Ano po? Lambing lang! Kapwa Pilipino naman tayo eh. Talo-talo lang tayo dito. Pero walang personalan. Diba? Likas lang talaga kayong mga tanga. Muli, mga kababayan, maraming salamat. Kain araw, maraming salamat sa pagdalaw. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!